Good evening sa Five Fingers. Una sana tatanong ko kung bakit Five Fingers ay apat lang kayo, but it was explained to us na kinuha yung name nyo dun sa dahon na Five Fingers. Ano ba ang symbolism ng dahon na yun para sa inyo? At yun ang pangalan nyo. Ito nila mo yan. Originally po nag-start po kami as reggae band, and since reggae po kami, gusto namin makakonect yung band namin sa nature. Then nung nag-practice po kami, na-realize po namin na di lang kami nalilimitahan sa reggae. Sa ibang genre din po yung pwede namin matutog. Hindi lang po sa reggae. Tsaka po yung dahil siguro yung mga plants sa Pilipinas talaga na may 5 na leaves is nagsisimbolize po talaga ng nature. So parang 5 fingers po talaga yung naisip namin concept. Pero hindi lang naisip na gawin kayo hindi mong members dahil doon. Hindi. Apat na kayo talaga. Tapos, I understand, sino yung pinakakuya? Ito ba yung pinakakuya nila? Ano yung bilang pinakakuya ng grupo, ano yung advice mo sa tatlo mong co-members? Dahil baguhan kayo sa industry, sa music industry. Sa akin naman po, yung suggestion ko po sa kanila na everyday practice po, tapos mag-usap-usap kung ano yung dapat namin gawin sa mga songs, dapat namin baguhin or ayusin po. Yan po, tapos everyday practice and review na po ng mga songs namin. Yan po. Ayun, tapos siya naman, anong name mo nga? JC po. JC, ano kayo, parang artistahin, di ba? So hindi mo ba naisip na mag-artista? Passion ko po talaga yung pagtutugtog, kaya pag-2 years po. Pagtutugtog? Ano ka nga sa grupo? Bassist po. Bassist. So hindi mo naman papasokan ng showbiz, ng solo? May chance po. So may chance na iiwanan mo na sila? Hindi naman po, hindi naman po. Pag may chance siguro, pag ibig matagal na, gano'n, diba? Pero hindi mo sila iiwanan hanggat maaari. Diba? Tapos sa'yo naman, kasi ito laging natatanong pag may nilo-launch na group ng mga tulad yung boy band kayo, sikat na sikat yung SB19, alam naman natin yan, di ba? So, ano yung pwede niyong sabihin sa mga music lovers na pwede niyong ibigay sa kanila na naibigay na rin sa kanila ng SB19? Siguro po yung pagmamahal sa paggawa namin ng mga kanta na ipapahayag namin sa kanila din po. Tsaka ayun din po, siguro yung pagmamahal din po sa mga fans na mabibigay din namin, katulad nga din po ng SB19. And siguro mga bagong genre po ng mga music na ipapalabas po namin, ng mga future po namin gagawin. Kayo naman, gumagawa din na kayo ng songs na like kayo nagsusulat, naglalagay ng musika? Yes po. Actually po, we play it as a group po. Inform po namin yung mga kanta namin as a group para mas maganda po yung kalabasan. Yeah, thank you. Yung iba ko namang kasamahan para... Thank you so much, Sir Romel Gonzalez from PEN. Before anything else, could we please introduce ourselves first from the Five Fingers? Sige, isa-isa po tayo. Ay, hello po. Ako po si Paul Anthony. Ako po yung lead guitarist ng group. Ako po yung pangalawang kuya sa grupo. Hello, good evening everyone. Maraming salamat sa lahat ng pumunta. Ako po si Jack Medina, ang lead vocalist ng Five Fingers. Yeah. Ako si JC Vicente, ang bassist ng banda and pinakabata ko. Bunso namin. Then ako naman po si Lance Pardo, ang drummer po ng band ng Five Fingers. Alright, let's give it up for Five Fingers! Ayan. And heading on to our second, we have Mr. Jojo Panaligan from Rider PH. Thanks. Lance, boy band nga ba kayo? Do you consider yourself a boy band? Or just, kasi naririnig ko kanining song nyo, parang you sound
more like a rock band to me. Ano ba talaga? Yung type po na kasi nung music po namin is parang ano po, parang variety po na alternative pop rock po siya. So yun. Ayun po. Okay. So bakit kayo nag-shift? Sabi niyo to expand your music. Kaya kayo nag-shift from reggae to... Pero nabuo kayo as a reggae band. Yes po, nung una po. Naglabas din kayo ng kanta noon as a reggae band? Hindi po. Bali, ito po yung first namin po na ilalabas. Ano nga yung pamagat ng kanta niya? Tell us about paano sinulat, ayun muna, ano yung pamagat at paano sinulat? Yung lakas mo po is sinulat po namin yung songs na to. Yung siguro sa mga taong mga dating hirap po sa buhay na lumalaban po at kahit ano pong pagsubok na dumating sa buhay nila, talagang lalaban po sila at masalo pa nilang lalakasan yung kanilang tawag dito siguro hamon ng buhay. Sino nga ang vocalista? Ikaw? O kasi pinapakinggan mo yung song kanina, sabi ko, rock yung tunog pero yung boses niya pwede talagang mag-boy band eh. Do you get that a lot? Yes po. Actually, yun nga po, parang nung una din talaga reggae kami. Ang daming pwede, parang variety din kasi sa iba't iba kami nang galing talaga sila. Nung nakilala ko siya, iba't ibang mga tugtugan talaga kami po. Pero ayun, na-realize nga din po namin na parang okay siya sa alternative pop rock band. Pero open na open pa rin po kami sa mga ibang mga music, hindi lang po yung rock. Pati kahit mga alternative rock po siguro. At hindi kayo sumasayaw? Na parang, kumbaga hindi nyo kina-consider yung sarili nyo under P-pop or... Hindi pa. Talagang rock band po talaga kami na alternative. O kasi kahit yung pananamit di ba? Medyo mag-iisip ka rock band ba or boy band, no? Or yan talaga ang gusto nyo? Yes, yun po talaga yung gusto namin. Yung sa stage din naman sumasayaw tayo, di ba? Ay, alam mo may ganyan din banda, The Ones. Yes po. Ganyan sila magdamit, pero yes, rock sila. Actually, isa din po sila sa mga inspiration namin ng mga banda po. Along with Eraserheads, River Maya. Tell us about paano kayo, I don't know if the right term to use is na-discover ng manager nyo. Tama ba? Paano? Yes po. Actually, nag-start po yun nung naging student po ako sa Rolly Halagaw studio, yung school po ni Tito Rolly, yung manager po namin. And ako po yung unang nakilala nun din. Sinabihan niya po ako na mag-form ng banda. Siya po actually talaga yung may idea nun. Then, ang una ko pong nakilala si Master Paul, ang lead guitarist namin. Then from there, siya na po yung nakakilala sa mga kapatid namin iba. Ano pang balak nyo after this single? Do you plan na maglabas na din agad or iaantay nyo na muna kung paano response ng tao? We plan po na labas po ng mga bagong music para ma-expand pa po namin yung mga kaya po naming music na gustong i-release po. Kasi honestly po, marami po kaming music na nakaabaon po sa amin. Alam mo, pinapanood ko kayo ngayon, medyo mahihain kasi siguro dahil bago pa lang. Pero yung arreglo ng kanta nyo may talino ha. Yung sa bandang gitna na tumahimik, tapos parang naging world music siya. It was unexpected. Anyway, congratulations sa inyo. May music writer to, composer yan. Hindi ko na-expect yun actually. May award na yan. Thank you so much, Sir Jojo Panaligan. Now, we would like to call on Sir Jonel Estiliore from Cinema Bravo Plus. Hello po. Susugan ko lang yung sinabi ni Jojo. Malinis din yung pagkanta. Bagay siya na hindi nag-overpower yung music nyo dun sa tunog nung... Kaya naririnig talaga ng klaro yung lyrics na maganda at hindi... Anong tawag dito? Parang usual na lyrics lang. And dahil doon, sino ba ang nagsulat ng Lakas Mo? Lahat ba kayo or may isang tao na doon nagsimula yung germ ng idea? Ano po, siya po yung ng riff. Ang una pong storya po kasi nung Lakas Mo,
Parang gusto namin gumawa ng parang malakas na kanta talaga, parang mabigat na kanta. Then gumawa siya ng riff sa gitara, tapos nagustuhan ko din talaga. Then yun po, from there nasulatan ko po siya, yung Lakas Mo. And bago yun, nabanggit kanina ng reggae band muna kayo. Ano-anong mga kanta yung tinutugtog niyo dati? Reggae band, marami din po. Bukod sa reggae, tumutugtog kami ng mga acoustic, mga pop, mga rock. Bob Marley. Pop rock, mga ganun po. Mga songs. Meron bang parang nagsabi sa inyo na may kaya pa kayong ibang gawin bukod doon? Kaya... Yes po, actually manager po namin sinabi po na parang mas okay kayo sa yan, parang wag ikulong yung sarili niyo sa reggae, parang open yourself more sa mga ibang genre. And ayun, na-discover namin na okay nga yung mga yung mga ibang kantang nagawa natin na hindi naman reggae, parang mas okay din, bagay din sa boses. Paano naman pumasok sa eksena yung DNA music ng EBS? Hello? Yun po yung DNA pumasok po sa amin kasi ni-refer po yung Star Music. Yun po yung pinaka sinuggest po sa amin na DNA since wala po, kumbaga kami po yung banda na kumbaga pioneer po na magsisimula po sa DNA. Okay. May definition ba ng mga music na ilalagay under that label? Definition po. Since parang focus po kami ng iba't ibang genre kasi honestly ang work ko po is full-time musicians po. Kumbaga, kaya napakaganda po nung pagka-mix namin. Kumbaga, in different era po, bigay po kami ng iba't ibang klaseng music po na mas makaka-relate yung tao pwede sa mga medyo may edad o medyo mga bata. Kumbaga, kung ano yung puso ng masa, doon po kami para mas maganda po yung kalabas. Para sa inyo, ano yung pulso ng masa tungkol sa kinahihiligan nilang musika ngayon? Sa amin po kasi parang kasi more on, siya po kasi yung medyo mas kumbaga Gen Z po siya, mas masagot na po na. Yes po, parang siguro more on katulad ngayon parang napansin din po namin na parang medyo absent yung ganong tugtugan, yung rock na ganon. So parang naisip din po namin, pero bukod dun marami pa po kami ibang gustong ilabas din ng mga kanta na more relaxed na kanta, na yung talagang chill na kanta kasi aminado naman din kami na uso din yun talaga ngayon. And ayun, parang naisip din talaga namin itong ilabas itong pinakauna namin kanta, which is yung Lakas Mo. Dahil yun, medyo parang absent talaga napapansin namin na sa panahon ngayon. Nabanggit nyo kanina na The Ones yung isa sa mga influences nyo ngayon. Sino pa mga contemporary niya na type nyo ring ma-follow yung landas nila? Kami, since natanong niyo po yan, kung ako po yung ina-idolize ko po as a group, kumbaga yung araw kay ni Edgar po. Kasi they treat their band as a family po. Kumbaga, din po yung gusto naming kalabasan as yung band namin. Kumbaga, hindi po kami simpleng magkakabanda. We are family rin po na matutulungan sa bawat journey po na gagawin namin. Sige, isa-isa tayo. Yun din po. Sa akin naman po yung Eraserheads din po kasi sobrang lawak din po talaga ng genre nila sa music. Parang may mga reggae din sila tapos may mga rock, and then may mga swabe-swabe din po sila mga kanta. Eraserheads para sa akin. Bibase ko naman po sa vocalizations po siguro Ben and Phil. Sa vocalization po, more na sila blending mga boses. Ngayon ko yung gusto kong makamit namin. Sa akin naman po is River Mayos. Yun po yung nabutan ko band nung bata pa nung siguro hindi pa ako sisimula mo tumugtog nun. Yun po, sa band member ngayon, yan po ang simulan kong band is River Mayos. How about sa foreign acts naman? Foreign acts ko is more alternative
alternative band na like Chris Daughtry, Foo Fighters. mga ganun po. Mga 3 Doors Down. Coldplay po. So it's relatable naman po yung mga songs nila. Sa akin naman po, Maroon 5. Bata pa lang ako, gusto ko na talaga yung Maroon 5 para siyang funk na may mga acoustic din siya mga kanta. Maroon 5 po. Sa akin po, Beatles po and Coldplay kasi yung Coldplay, they're more, focus nila yung banda nila sa uniqueness ng tunog nila. Yun po yung sinabi rin nila recently sa mga interviews nila. They want to be unique as a band po. Okay, thank you so much po and good luck. Thank you po. Alright, so I'd like to also acknowledge Sir Chris Ramos from One Music PH. Okay, so Jano, I think meron kang tanong. Sige nga. Definitely, Princess. And you know, when I heard about Lakas Mo, you would definitely know that they did a marvelous job. So let's give it up for 5 Fingers. Okay, my question, medyo na curious na ako, no? Ano yung inspiration ninyo with this song? Para sa amin po, kasi yung Lakas Mo, yung po yung it means po na kahit ano pong laban ng buhay, hamon ng buhay, kahit gaano pa pong kahirap yan, talagang kailangan natin maging malakas, umakan, yun po. Saka po yung resiliency ng mga Pinay po. Actually, parang yung mga unity din natin bawat isa na parang kaya nga sa lyrics may part doon na parang minsan lumalabas din ang kahinaan ko kaya lagi mong tatandaan na lakas mo is lakas ko din. Yan, Yun po yung pinaka-point yung lyrics po from chorus itself. Lakas mo is lakas mo from your strength is my strength too. Kumbaga, kung panghihina ka ng loob, yung mga loved ones mo manghihina rin ng loob. So, everyday kailangan mo ipakita yung lakas mo para maboost sila, para magpatuloy sa buhay. Yun po yung meaning ng kanta. Alright, what a meaningful answer from 5 Fingers. Princess, baka may gusto mo rin tanong sa kanila? Yes, meron akong tanong, 5 Fingers. Ang tanong ko is, ano kakaibahan ng boy band na to sa ibang boy band? Actually, hindi po kami boy band kasi talaga. Parang alternative pop rock band po kami. And hindi kami yung sumasayaw na ano. Pero malikot din kami sa stage. Mamaya. And ayun, kinaibahan siguro namin sa ibang mga banda is siguro yung mga ginagawa namin mga kanta ngayon is parang talagang pinag-iisipan namin ng mabuti and yung bonding namin sa bawat isa is yun talaga, iba talaga. Siguro po yung uniqueness po namin is parang kami yung banda na go with the flow. Kung ano po yung trip nila, kumbaga ipaparinig namin sa kanila. Kaya napaganda po na iba-ibang music influence po yung mga gusto namin. Alright, so thank you so much for that, 5 Fingers. Now, may we call on Miss Candice Go from ABS-CBN Push. Evening po. 5 Fingers, kung mag-pitch kayo sa kung anong platform or kung anong medium, maririnig yung lakas mo. Pwede bang isa-isa magsabi kung ano gusto ka? Example, gusto kong marinig yung kanta namin sa isang teleserye na ganito yung theme or commercial. Yan, sige, isa-isa na lang. Siguro po kung sa movie palabas po, siguro ang naisip ko po sa Batang Quiapo. Ganun po yung gusto namin, yun yung song na gusto namin i-portray sa palabas po, sa series po. Siguro po sa akin sa Red Horse, parang okay siya, lakas mo, lakas ko, parang ganun eh. O kaya sa San Miguel, kung sa San Miguel na mga commercial, parang okay siya. Sa akin po sa mga feature
action movies ng mga Pinoy po. Since po, bagay po sa mga barilan yun. Ganun din po sa akin na more on action movies po. And then po sa mga commercial like Cobra, mga ano po. Looking forward na marinig namin yan. Paulit-ulit in the future. Ngayon, sabi nyo kanina, hindi lang naman ganitong tipo ng music yung ilalabas nyo. Meron din kayong, ano yung iba? Maglalabas ba kayo ng medyo romantic naman? Yes po, meron. Marami din po kami mga love song. Nalimutan namin banggitin kanina. Mga love song parang... Sige. Thank you. Yun lang. Thank you po. Thank you so much, Miss Princess Candice Go, from ABS-CBN Push. And lastly, we have Mr. Josh Mercado from ABS-CBN News Online. Hello. Hello po. Pwede paki-explain lang what type of artist are you? Kayo ba yung nagsusulat ng song based sa experience or based sa experience ng ibang tao? Kami po yung artist na based from our experience po. Pero minsan nagsusulat din po kami talaga ng parang relatable talaga na kahit hindi naman nangyayari sa amin. Na kahit sa mga ibang tao, pwede po din namin sulatan ng kanta. Para mas malawak po yung range ng music namin talaga. Mas malawak yung ma-reach na mga tao. And I wanna know what's your day like? At parang paano kayo nagpe-prepare every day? Do you go to voice lessons? Every week po meron po kaming 2 to 3 days na practice sa studio ng aming manager na at least swerte talaga kami na nakakapag-practice kami ng may studio. Ganun po. Pinapractice po namin yung mga kantang ginagawa namin more like habang minsan nagsusulat din po kami habang nagpa-practice. Then pag may naisip kami mga bagong kanta, inaareglo namin per week po. And para sa lahat, maraming bands na like sa Philippines, nag-promise sila na hindi maghihiwalay, magde-disband. Pero in the end, naghiwalay sila. Parang, what are your thoughts on that? Or ano yung promise nyo sa isa't isa na hindi kayo magde-disband? Open naman po talaga kami sa conversation. Pero yun nga po, kaya katulad nung sinabi ni Paul kanina na talagang inspiration namin talaga ang parokya ni Edgar. Kasi hanggang ngayon, intact sila na hindi sila naghihiwalay. Hanggang ngayon, di ba? Sa band pa rin sila. So yun po. Turingan po namin sa isa't isa is family din po. Kaya yung mga banding namin, solid. Yan po, lagi po kaming banding minsan kung meron kami gustong gawin na bagong kanta or ano pang dapat namin gawin na idagdag pa sa music namin. Yan po, ibaliyain po yung banding namin as group na gumawa ng panibagong music or ibang type of music po. Yan po, thank you po. Sa akin naman po sa banda namin, we always find solution po sa mga problems po. Kumbaga nag-iintindihan po kami sa maayos na paraan na hindi po kami nagtatalo ng gusto. Gusto namin kasi ayaw namin maghiwa-hiwalay na hindi na settle yung mga problems po namin tsaka yung mga attachments po namin na nauuwi. And yung last question ko, si Juan Carlos kasi he's known for yung mga lyrics na may mga pagmumura. And some people critique his lyrics. Anong reaction nyo doon? Or do you plan to write din na may mga pagmumura? Or para lang to express your opinion? Siguro sa ngayon, hindi pa po namin siguro talaga masasagot yung question na yun. Dahil open na open pa rin po kami sa mga paggawa ng iba't ibang klase na. Pero hindi naman namin sinasabi na gagawa kami ng mga kantang gano'n. At actually, isa din po si Juan Carlos sa mga inspiration din namin. Idol din po talaga namin siya. Lalo na ako personally, sana makakolab ko din siya balang araw. Ayun, yun lang po. And yung iba, anong reaction niyo doon na may mga lyrics na mga pagmumura? Tingin ko po, as of now, di kami gagawa ng gano'n. Since sikat po yung nasa center ng banda namin. Parang hindi naman bagay sa iyo magmura. Thank you po. Yeah, yun po syempre po. Although yung kahit bata po nakikinig po ng band. Syempre po, bawal naman po yung iba na ulit-ulitin pa yung ganong kanta na syempre marami po kahit bata po
alam na po yung kanta ni, siyempre po kami po, yung kung ano po yung mas maganda pakinggan, yun lang po muna ano na, bali, doon lang po kami muna focus. Sa akin naman po about sa pagmamura, kumbaga, we respect po yung mga gumawa ng kanta na ganun kasi self-expression po nila yun eh. Pero sa amin po, we want our band to inspire people, kumbaga, maging family-friendly yung band namin, maging child-friendly na rin. Kumbaga yun po yung thoughts namin na hindi muna kami gagawa po ng mga ganung kanta. We want to be family-friendly, kumbaga, family-friendly yung mga kanta namin, child-friendly rin. And last na, ano yung mga shows na pwede nyo i-promote or any upcoming shows? Meron po kaming guesting sa Our Lady of Fatima Lagros sa Wednesday po, this coming Wednesday na po. And yun, sana yung mga available makapunta po. Our Lady of Fatima dun sa may Quezon City Lagros. Okay, so at this point in time, meron pa po bang gustong May magtanong? habol lang ako. Yes. Yan, habol lang ako. Kasi yung lakas mo, pwedeng ang interpretation, parang ang lakas ng dating mo, ganyan. So sa inyong apat, kung may female celebrity, nakakantahin niyo yung lakas mo, sino yun? At bakit? Ikaw mo na start. Female celebrity, na gusto nakakantahin niyo yung lakas mo. Kakantahin natin. Sino at bakit? Isa-isa ha, walang kopyahan ng sagot. Female po ba? Female? Gusto mo bang sabihin? Okay din ang mail. Ay, sa bakit? Pwede rin po. Bakit hindi? Kasi base sa lyrics ng song, di ba, na Para sa may pinagdaanan siya, nakabangon siya. O yun, Yes, pero tama ka naman, pwede din sa mail. Sige. Para sa akin po si... Alimutan ko yung pangalan ng artist. Kaya mo yan. Ito na lang pa, which ano na lang po. Yan, tulad po ni Rosana Roses po, yan. Bakit pala kayo masano? Kahit po siguro sobrang dami niyan po, siguro naging issue sa showbiz. Tuloy pa rin po siya sa pagiging artist or paglabas sa TV. Sa sobrang dami po ng problema na dumating sa kanya sa family niya. Tuloy-tuloy pa rin po siya. Yan. So, nandito po din i-dedicate kay Rosana Roses po. Yung song po. Tuloy mo na siya. In person. Yes po, mas tagal na bata. Thank you. Ikaw naman. Tingin ko po si KZ Tamdingan since malawak po yung range ng boses niya. And yung style ng boses niya po is kahit saan bagay po yung style ng pagkanta niya. Sa akin naman po, si Moira po, kahit hindi masyadong ganun kaano yung boses niya, parang malakas yung yung soft take ba ng boses niya, ang lakas ng dating niya dun, parang dinadala talaga sa, ang lakas niya talaga. Sa akin po medyo ano rin po katulad nila, siguro po, hindi po ka nagkamali yung sa MMK po si Mr. Aro Santos. Kasi we want to play lakas mo kasi yung mga segment niya, very inspirational po yung MMK. Nakakapag-boost ng inspiration sa mga nanonood. Sige, isa na lang. Kung lalaki naman, yung kakanta yung lakas mo, lahat din kayo na sino, isa-isa. Siguro ako si Boss Coco po, Coco Martin. Dahil? So, sobrang bagay po kasi nung kanta namin sa mga palabas niyang nire-release po yun. Tsaka sa mga dinedirect ng mga movie. Sa akin naman po siguro sa ngayon, si Maki po dahil sobrang big siya sa industry ngayon. So, masasabi ko sa kanya sobrang lakas ng dating niya dun. Parang gusto kong i-alay sa kanya yung kantang yun na dahil sobrang lakas. Ang galing niya. Sa akin po si JK since bagay po sa style ng boses niya yung lakas mo. Sa akin naman po, kasi idol ko ba, Jimmy Bontok po. Medyo... Hindi ko in-expect yun. Medyo talagang ano po siya. Hindi lang po siya songwriter, singer, arranger, yun po. Publisher pa. Yes po. Yun po, gusto ko sa kanya din po yung kanta po na.
Ayun, thank you guys. Okay, thank you so much. 5 fingers. And meron pa po bang hahabol for more questions? Kung wala na po, then we would like to call on our supervisor label assistant for DNA Records, Chuchay Salvador, for some remarks. Ito na lang. Good evening guys, good evening everyone. So I would like to, on behalf of ABS-CBN Star Music, Sir Roxy Liquigan of ABS-CBN head for music, and then for Sir Jonathan Manalo, tumawag din siya sa akin, darating naman siya. And then for Star Music team, and then for DNA, congratulations. Alam ko na iralas natin to, marami pa tayong pagdadaanan. And for me, for DNA, for supervisor, label heads, so alam ko, hindi lang yung music natin yung pagdadaanan natin for Lakas Mo eh. Marami pa tayong i-release, marami pa tayong gagawin. And then, syempre, abangan nyo rin po yung mga next songs namin na gagawin. And then for other collabs ng artists, alam ko naman meron silang gustong i-collabs. So, yun rin naman din yung ipaprocess namin. So yun, recollect guys, congratulations. Thank you.